Hi guys, it's me. It's Icy. At dahil gustong-gusto nyo talaga yung mga gantong videos, gusto nyo tinitakot yung mga sarili, pues ako naman okay lang naman sa akin gagawin ko para sa inyo. Kaya ngayon simulan na natin ang ating takutan. Ito ang Verum AC. Totoo ba ito? Dahil gusto ninyong ma-inform at gusto ninyong malaman ang mga chismis tungkol sa mga bagay-bagay, ito ang ating pangatlong Verum AC. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang mga misteryosong pagkamatay ng mga celebrities o mga sikat na figures at yung mga hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga masolve at hindi malaman kung sino ang pumatay, kung anong nangyari, kung ano ba talaga ang nangyari sa mga bagay-bagay. At syempre, disclaimer lang muli, kung ako ay may maling masabi na detail o kung may mali akong masabi, sana po ay i-correct niyo po ako, pero gusto ko rin kayong paalalahanan na medyo sensitive yung topic natin para sa video na ito. Kaya kung ikaw ay natitrigger ng suicide, maybe skip mo na lang tong video na to. And also, pag-uusapan natin ng rape ng ilang beses dito sa video na ito. Kaya medyo kalma tayo dito sa video na to, ha? I'm just here to inform. Ang mga sasabihin ko ay hindi 100% totoo. Ang iba ay nabasa ko lamang sa internet at yung iba naman ay narinig ko lang sa mga kwento-kwento dyan sa tabi-tabi. Simulan natin sa very chill na number 1. Ito ay ang bangkay ni Claudia Zobel. Si Claudia Zobel, sobrang sikat niya before bilang isang bold star. Nagkaroon siya ng ilang movies with Lino Broca and Elwood Perez, pero sobrang short-lived ng career niya. Namatay siya 18 days after niya mag-19th birthday sa isang car crash na nangyari noong 1984. Pero hindi naman yan ang kwento dito. Actually, sobrang kumalat to sa balita kasi 30 years after nilibing si Claudia Zobel, intact pa rin yung katawan niya. As in, yung face, yung body, sobrang intact pa rin. Para siyang mummified, ganyan. Hinukay ulit yung grave niya kasi ilibing yung tatay nila. Tapos, nung binuksan yung casket niya, sobrang perfect pa rin yung body niya. Sabi ko sa inyo, very chill lang Kaya dumako na tayo sa ating number 2. Ito ay ang pagkamatay ni Pepsi Paloma. Si Pepsi Paloma ay namatay noong May 31, 1985. Isa siya sa mga miyembro ng Soft Drink Beauties, kasama niya si Sarcy Manuel at saka si Coca Nicolas. Noong May 31, 1985, natagpuan siyang nakabigte sa apartment niya. At isa daw sa mga dahilan kung bakit siya nagpakamatay ay dahil ni-rape siya ni Richie D. Horsey, Joey De Leon, at Vic Soto. Lumaban naman siya sa korte, talagang pinaglaban naman niya yung rights niya, pero nung hindi niya nakinaya, nakamatay na lang siya. Pero pinabulaanan ni Tito Soto na senador noong panahon na yun ang mga alegasyon sa kanyang kapatid at sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, ito lamang ay isang gimmick ng talent manager ni Pepsi Paloma. Wala, na-dismiss yung kaso, wala na talaga lahat. Yun na nga, namatay na si Pepsi Paloma. Pero para kay Pepsi Paloma daw ang kantang isinulot ni Eli Buendia na Spoliarium. Actually, ako nire-research ko talaga lahat ng mga sinasabi ko dito para syempre sure tayo. Pero itong Spoliarium at yung hidden meaning niya, hindi ko pa chinecheck. So sabay-sabay tayo magugulat dito, okay? Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko. 11 palapag, tinanong kung okay lang ako. Sabay abot ng baso, may naghihintay. Bakit ba pag nagsawa na ako, biglang ayoko na? Yung 11th floor daw, dun yung drinking session kung saan nangyari yung rape. At ang sabi rin dito, bilang 11th floor siya, baka daw drug, kaya high siya or intoxicated si Pepsi. At ngayon, di pa rin alam kung bakit pa tayo nandito. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Ang analyzation naman dito, parang hindi daw siya makakilos dahil sa kalasingan. Lumiwanag ang buwan, San Juan. Di ko na nasasakyan. Ang lahat ng bagay ay gumuguhit na lang sa aking lalamunan. Ewan mo at ewan natin sinong may pakana. At bakit ba tumilapon ang gintong alak dyan sa paligid mo? At ang analyzation naman sa linyang ito ay kahit na intoxicated siya, high siya, alam niya pa rin yung nangyayari. Kahit na hindi siya makakilos, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero gusto niya lumaban kasi nga alam niya yung nangyayari sa isip niya. At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? At ang analyzation naman para sa linya na ito ay kasi nga wala pa rin tayong sagot kung sino at ano talaga yung nangyari nung gabi niya. Umiyak ang umaga, anong sinulat ni Enteng at Joey dyan. Sa pintong salamin, di ko na mabasa sapagkat merong nagbura. Ewan ko at ewan natin sino nagpakana at bakit ba tumapon ang Spoliarium dyan sa paligid mo. Medyo obvious na dito sa parts na to kasi nga merong Enteng, kasi nga Enteng Cabezote, at Joey De Leon. At yung linya na pagkat merong nagbura, bilang nasa kapangyarihan na nga si Tito Sen noon, nabura. Nagawan niya ng paraan yung allegations kay Vic at saka kay Joey. Pinilit daw ni Tito Soto si Pepsi na iurong yung demanda kay Vic, Joey at saka kay Richie D. Horsey. At dahil inurong na, wala nang problema. At ngayon, di pa rin alam kung bakit tayo nandito. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo?
Actually, isa to sa mga topic na ayokong pag-usapan kasi nga may kinalaman sa rape at saka sa suicide. Pero nilagay ko na rin dito para makita nyo kung gaano kabulok, nakakasuka yung justice system natin. Basta may pera ka, basta nasa power ka, okay lang, kahit magkaroon ka ng kasalanan, patayin mo pa lahat ng nandyan, bosin. Mag-move na tayo sa ating number 3, ang misteryosong pagkamatay ni Julie Vega. Si Julie Vega, isa talaga yan sa mga pinakasikat na teen stars ng generation niya. Kung maalala ko ng tama, ang kalaban niya si Janice de Belen, silang dalawa. Kasi silang dalawa ni Janice de Belen yung parang Nora and Vilma nung generation nila. Kasi nga, si Janice de Belen ginagawa niya ang Maria Flor de Luna. At si Julie Vega naman, ang ginagawa niya ay ang Annalisa. Namatay siya noong May 16, 1985 at siya ay namatay noong 16 years old lamang siya. Earlier that year, nagkaroon siya ng demyelinating disease at ang kanyang cause of death, cardiac arrest secondary to bronchopneumonia. Pero, ang sabi, na-engkanto daw si Julie Vega nung shooting sila nung last movie niya. Nag-shooting sila para sa isang episode sa loob ng isang movie na ang title ay Lovingly Yours, Helen. At itong episode na ito, ang theme ay horror. Doon daw sa shooting area nila, nararamdaman daw talaga nila mayroong mga spirits, may mga elemento daw talaga na parang pinapalaya sila na parang hindi sila welcome dun sa lugar. At ang sabi na paglaruan daw si Julie. Nung first few days daw ng shooting, okay naman daw si Julie, pero nung kalaunan, medyo naging matamlay siya, sakitin, at yun na nga ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero ang sabi ng mga albularyo, hindi naman daw talaga namatay si Julie. Yung katawan niya, buhay pa rin daw talaga nung moment na yun. Pero yung kaluluwa niya, sinama na ng mga engkanto at nandun na sa Mount Manalmon. At sabi rin ng mga albularyo, meron sana silang ritual na gagawin pero hindi na inabot. Mysterious Death, number 4. Sino ba naman ang hindi mahihiwagaan sa pagkamatay ni Ninoy Aquino? Sino nga ba ang pumatay kay Ninoy Aquino? Meron naman tayo mga fact. Si Ninoy Aquino ay namatay noong August 21, 1983. Pero, sino nga ba ang mastermind sa kanyang pagkamatay? Limang tao ang tinuturo ng mga conspiracy theorists. Number 1, syempre hindi na pwedeng mawala dyan si Ferdinand Marcos. Obvious naman, siya talaga ang number 1 na kaaway ni Aquino sa larong ito. Pero ang sabi nila, ang pagkamatay ni Ninoy ay isa lamang palabas para mapatalsik sa trono si Marcos. At ang sabi pa, frat brothers si Ninoy at si Marcos. Kaya hindi magagawang patayin ni Marcos itong si Ninoy. So sino po pwede nating ituro? Number 2. Si Imelda. It was reportedly said na sinabi ni Imelda ang mga katagang, if Aquino gets home, he's dead. At sinabi niya ito pagkatapos impuntahan si Ninoy sa Amerika at sinubukang pigilin ito na bumalik sa Pilipinas. At ang sabi-sabi pa ay gumawa si Imelda ng isang grupo para sa assassination ni Ninoy Aquino. At ang sabi pa ay inutusan niya si General Fabian Ver para mamuno sa assassination ni Ninoy. Sino si General Fabian Ver? Siya ang number 3. Si Fabian Ver ay isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan ng Marcos administration. Pero dinilay niya ang mga bali-balitang ito at ang sabi niya, hindi niya daw ito magagawa dahil frat brothers din daw sila ni Ninoy. O ano na, sino na ituturo natin? Number 4. Danding Cojuangco. Ito isa to sa mga pinakasikat na pangalan na naririnig natin, hindi ba? Dahil isa siya sa mga pinakamayayaman dito sa Pilipinas. At siya ang chairman ng San Miguel Corporation. At siya rin ang pinsan ni Cory. Pero anong motive? Di ba pinsan niya? So family member. Sabi, hindi daw sila okay ni Cory at Ninoy nung time na yun. Si Danding ay isang Marcos crony. At isa rin siya sa Rolex 12 ni Marcos na tumulong na i-enforce ang martial law. At mas lalo siyang nadiin nung nagsalita ang isa sa mga 16 soldiers na convicted para sa assassination ni Aquino. Nabigyan ng presidential pardon si Pablo Martinez at nung tinanong siya ni Julius Babaw noong 2007 kung sino ang nag-utos sa kanila na patayin si Ninoy, ang sinagot niya, si Danding Cojuangco. At noong 2014, namatay si Martinez dahil nabunggo siya ng isang SUV. Sabi ng mga authorities na bangga siya, pero hindi pinaniniwala nito ng kanyang pamilya. At ang suspect number 5, si Rolando Galman. Siya yung lalaking naka-blue t-shirt na binaril matapos barilin si Ninoy. Binaril siya kasi siya yung bumaril kay Ninoy. Sabi-sabi baka daw binayaran siya para patayin si Ninoy. Sabi ng Marcos administration baka daw padala lang siya ng NPA para patayin si Ninoy Aquino. Pagkatapos ng isang examination, nakita na ang mga tumamang bala kay Galman ay upward, downward, at medially. Na nagpapatunay na si Galman ang tunay na pumatay kay Ninoy. Pero ang sabi, fall guy lang daw siya. Ibig sabihin, nilagay lang daw siya doon para siya yung masisisi. At alam niyo ba, ilang araw matapos siyang mamatay, nawala yung mga kapamilya niya at nakita ang kanilang mga bangkay sa Kapas Tarlac. Sinong pumatay kay Ninoy? Hindi natin alam. Kung hindi ito ang pinakamalaki, isa to sa mga pinakamalalaking misteryo na bumabalot sa ating bansa. At maski ako, hindi ko na alam kung magkakaroon pa ng kasagutan sa tanong na yan. And last but not the least, ang ating mysterious death, number 5, ang Visconde Massacre. Noong June 30, 1991, nakitang patay sa loob ng kanilang bahay sina Estrelita, Carmela, at Jennifer. Si Estrelita Visconde ang nanay ng pamilya. Natagpo ang may 13 saksak sa kanyang katawan. Si
Carmela, 18 years old, nakitang may 17 saksak sa kanyang katawan at siya ay nirape bago siya patayin. At si Jennifer, ang bunso ng pamilya, 6 years old, ay nakitang may 19 na saksak sa kanyang katawan. At nung nangyari ito, si Mang Lauro Visconde, sumulangit nawa, ay nasa Amerika for business purposes. At ang lead suspect, si Hubert Webb. At itong si Hubert ay anak ni Freddie Webb na isang senador noong mga panahong iyon. Kaya, sa sobrang sikat nitong kasong ito ay tinawag na Trial of the Century. Merong kaisa-isang witness dito sa kasong ito. At ang kanyang pangalan ay Jessica Alfaro. At ang sabi ni Jessica, matapos daw ang kanilang drug session ay nagkaroon ng plano itong si Hubert na gahasain itong si Carmela. Inaya daw ni Hubert si Jessica na samahan siya kasi papayagan lang daw si Carmela na lumabas kapag may kasama siyang babae. Nauna daw pinatay yung mommy nila bago pa rapin si Carmela. At nung nagising si Jennifer, nakita niyang nire-rape si Carmela. At nung nakita niya na binaviolate yung sister niya, tumalon daw siya kay Hubert at kinagat siya. Ang di umano'y ginawa ni Hubert, hinampas niya si Jennifer sa dingding at sinaksak. Nung pumasok ulit si Jessica sa loob ng bahay, nakita na lang niya yung katawan ni Estrelita at ni Jennifer doon sa lapag, habang si Hubert ay nire-rape si Carmela. At hindi lang si Hubert ang nire-rape kay Carmela, meron pang dalawang lalaki na kaibigan si Hubert na nire-rape si Carmela. At pagkatapos silang gawin yun, pinatay nila si Carmela. Pagkatapos ng insidente, binibigyan si Jessica Alfaro ng ticket papuntang Amerika para magtago. Pero noong April 8, 1995, si Jessica mismo ang pumunta sa NBI para i-submit ng sarili niya. Noong January 6, 2000, tinatulan si Hubert Webb at ang kanyang mga kaibigan ng reklusyon perpetua. Pero noong December 14, 2010, pinalaya sila ng Supreme Court. At yun yung sad part ng kwentong ito. This is so sad. At noong February 13, 2016, namayapa na nga si Mang Lauro Visconde. Yun nga, sobrang sad lang na parang walang justice na na-achieve sa lahat ng kinilos na sa lahat ng ginawa niya. Yan ang ating 5 mysterious deaths dito sa Philippines na talaga namang naka-apekto sa ating pop culture. Pero promise, hindi muna ako mananakot sa video na ito dahil medyo sensitive nga ang lahat ng ating pinag-usapan. At ginawa ko tong video na to para maging informative, para malaman natin ang lahat ng kabulukan ng justice system dito sa Pilipinas. Ay, naka! Ay, we can only hope for the best. At dito nagtatapos ang isang episode ng Verum AC. Totoo ba ito? O ikaw, wag mo kakalimutan na ipaglaban ang iyong karapatan para sa hustisya, okay? This has been me, AC, signing off.